Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I exalt the name of Yahweh, Jehovah, El Shaddai, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Holy Righteous Father. For He is worthy to be praised and adored. He is our hope. He is our peace. He is our joy. He is our portion. He is our inheritance. And our Father sent to us our Savior, Jesus Christ, Yeshua, the Messiah, God with us, the Redeemer, the Savior, the only mediator to the Almighty Father, the Lamb of God, the bread of life, the river of life, the cornerstone, the King of Kings, the Lord of Lords, and He will judge the people at the last days. And He is also our friend. He gave His life for us to save us from the clutches of sin and shame. And I worship also the Holy Spirit, the Almighty Father, and Jesus Christ sent to us the Holy Spirit to remind us of how good our Father is, of His great love for us, to remind us that we must be like our Father in Jesus Christ, to remind us of the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So it's the last time we finished reading Deuteronomy, the whole book of Deuteronomy. In Deuteronomy, it's about second time in which Moses mentioned the laws and statutes of the Almighty Father to the Israelites. Kaya nga, Deo, no? Twice, pangalawa. Dahil yung first time na na-mention yung commandments and statutes of the Almighty Father was in the book of Exodus and Leviticus, and also in Numbers. So lahat ng yon, ng laws and statutes of the Almighty Father, is compiled in the book of Deuteronomy. Yung mga, and also the curses and the blessings that the Almighty Father will bestow to the people who are obedient and disobedient. So pag disobedient, death. Pag obedient, life. So dalawa lang ang pagpipilian ng tao. Hindi komplikado. Dalawa lang ang pinapapili. Pipiliin natin. Walang madaming option. Dalawa lang. Kung baga sa exam, yes or no, true or false lang. Hindi multiple items ang pagpipilian, no? Kung kay Almighty Father tayo, kung kay Jesus Christ tayo, righteousness and life. But if we are disobedient, wickedness, saan tayo mapupunta? Death, eternal damnation. The second death is in Hades or Sheol. Kaya sinasabing second death yung Hades kasi there's no more hope in the future for those souls who are in Hades. Kaya yun ang second death. Meaning, buhay, nakakaramdam pa rin yung mga kaluluwa ng mga tao sa Hades. Pero, dahil death,
wala nang pag-asa. Nandun na sila and kakalimutan na sila ni Almighty Father. Even though the Almighty Father created us all, but we have free will to choose our Father, to choose Jesus Christ, or to choose wickedness. No? Andito rin sa Deuteronomy yung final blessings. All the tribes of Israel were mentioned except Simeon. Dito sa Deuteronomy chapter 33 and dito sa Deuteronomy chapter 34, it's when Moses died on Mount Nebo. Pinakita ni Almighty Father kay Moses yung inheritance of the Israelites. Yung promise ni Almighty Father, it came into fruition after 700 years. Nag-promise si Almighty Father kay Abraham, and then Isaac, and then Jacob. And then after 700 years, saka tinupad ni Almighty Father yun. At kahit na gaano pa katagal ang dadaan na panahon, tutuparin ni Almighty Father ang kanyang mga promises. Kaya 700 years dahil in time ni Abraham, in time ni Isaac, in time ni Jacob, and then the Israelites were slaves in Egypt for 420 years. So give or take, it's like 700 years. Ayaw na ni Almighty Father na magkasala si Moses, kaya kinuha na niya. May ganung factor. Na para hindi na magkasala, mahal niya yung tao, yung Almighty Father, kukunin na niya. Kaysa mapunta yung kaluluwa ng tao na yon sa eternal damnation. Kaysa maging arrogant, no? So si Moses lang ang sa buong mundo, ang from the book of Genesis up to the book of Revelation, ang si Moses lang ang nakita niya si Almighty Father face to face. Si Jesus, nakita niya si Almighty Father. Siyempre galing si Jesus kay Almighty Father. So alam ni Jesus si Almighty Father. But when Jesus was in this world, naging kagaya tayo, or naging kagaya ni Jesus tayo. Son of Man, Son of God. Kaya nga si Jesus ang ating example. Hindi nakita ni Jesus si Almighty Father when He was in this world. Nakita na lang ulit ni Jesus si Almighty Father nung nakauwi na siya. When He ascended to heaven, saka sila nagkita ulit. Nakita ni Jesus. Pero nung nandito sa mundo, hindi nakita ni Jesus. Kasi nga, example natin, si Jesus. So, ang kaisa-isang tao na nakakita kay Almighty Father was Moses. The Lord knew face to face si Moses. Pinakita ni Almighty Father ang kanyang likod na arm. Ano tawag sa likod na arm? Balikat, sa likod. Yun. Kasi hindi pwede makita yung mukha mismo ni Almighty Father dahil mamamatay si Moses. And the Israelites heard the voice of the Almighty Father doon sa wilderness of Mount Sinai. Malakas ang boses ni Almighty Father, thunderous, with
kung magsalita with authority, because our Father, He is powerful, He is mighty, He is glorious, He is amazing. He commands respect. So may mga paalala si Moses, no? Na alam ni Almighty Father, si Almighty Father nagsabi kay Moses tungkol sa mga paalala. Dahil nga, hindi na nila makakausap si Almighty Father. Paano nila makakausap ngayon si Almighty Father? The Almighty Father will communicate to the people, especially to the high priest, using the Urim and Thummim. Yung high priest ang merong ganon. Ngayon, si Jesus, nakakausap din natin yung tatay natin dahil si Jesus, He is the high priest. Hindi na kailangan ni Jesus ng Urim and Thummim. Dahil powerful si Jesus Christ. So yung paghahati ng land, they will use the Urim and Thummim. Anin dito ang land para kay Judah. So they will cast the lots. Gagamitin yung Urim and Thummim ng high priest. Doon sumasagot or doon nakikipag-communicate si Almighty Father. So si Moses, he died. Malakas siya. Hindi malabo ang kanyang mata. No? Mabilis pa siyang tumakbo. Maakit pa siya sa mountain. His natural vigor was not diminished. Tsaka malinaw ang kanyang mata. Hindi malabo. Tayo malabo na mata natin. Ako malabo na mata ko. Tanda na. No? Pero si Moses, even though he was 120 years old, malakas pa siya, kinuha na siya ni Almighty Father. And the Israelites mourned for Moses for 30 days. 30 days lang, hindi 40. Yung mga miracles, si Almighty Father ang gumagawa, inuutusan niya si Moses. Yung paghahati ng Red Sea, si Almighty Father naghati nun. And then sa Book of Joshua, para makatawid ang mga Israelites sa Jordan River, nahati ang Jordan River. So twice nangyari yon, yung time ni Moses at yung time ni Joshua, hindi lang isa. Tandaan natin. Bakit? Dalawa. Ipinapakita doon ni Almighty Father that He's the one making those miracles. Hindi si Moses. Hindi si Joshua. Si Almighty Father. Kaya inulit niya yon ni Almighty Father. Para malaman natin. Ngayon, basahin na natin ang Lamentation. Lamentation, lament, no? Or mourning, or nagluluksa, or intense grievances. Walang nakakalam kung sino ang nagsulat ng Lamentation, pero it's being attributed to Jeremiah, sorry. Jeremiah. Pero wala kasi nakalagay na name kung sino ang nagsulat, pero ina-attribute ng mga tao kay Jeremiah. But of course, galing pa rin kay Almighty Father to. Hindi may ilalagay sa Bible ang writings or book kung hindi yun gustong ilagay ni Almighty Father.
Dahil si Almighty Father ang nasusunod sa lahat ng bagay because He's powerful. And He wants us to know Him. So yung lamentation, grievances, or intense expression of pain and sadness and longingness. Intense, hindi lang malungkot, kundi intense. Or sorrowful. Regret. Pagsisisi na may halong iyak, na malakas, ganon. Outburst of sadness. Hindi lang to mild, kundi buong lakas na iyak ito. Na lamentation. Nakaramdam na ba kayo ng gusto yung iiyak kayo na parang, ano ba tong katawan na to? Parang ganon. Yon, lamentation yon. Yung gusto mong umiyak, ba't may katawan akong ganito na ano ko, pwede ba? Parang ganon. Kaya tayo nakakaramdam ng ganon kasi itong katawan natin na to, hiram lang natin and temporary lang. Alam natin na meron tayong magandang damit. May damit tayo, ibibigay sa atin ni Almighty Father. Nung pinanganak tayo sa mundo, nalimutan natin lahat. That's why we have the Bible. Kaya ipinadala ni Almighty Father ang kanyang mga prophets. And pinadala niya si Jesus Christ para ipaalala sa atin ang kanyang goodness and greatness. Alam ni Almighty Father na malilimutan natin siya. Kaya naka-line up na yon yung plano ni Almighty Father. Perfect ang plan ni Almighty Father. Lahat nasa perfect timing. So, umpisa natin is Lamentation chapter 1. How lonely sits the city that was full of people. Yung city, punong-puno ng tao, pero malungkot. How like a widow is she. Kaya she, kasi yung city or country or land or world, ang ano sa kanya, ang pronouns niya ay she. Kasi ang land merong anak. O sino yung anak? Tayo, no? Yun yung land na kakaroon ng tao. Kaya she ang pronoun. Lahat ng city, she ang pronoun. Lahat ng country, she. Kaya 'di ba Mother Earth, Motherland. Yun ang tawag. Kaya she. Kaya itong Jerusalem, she, how like a widow is she, who was great among the nations, the princess among the provinces, has become a slave, naging alipin. Ang magandang lugar, naging alipin siya. Forced laborer. Imbis na maganda ang kanyang kalalagyan, naging alipin siya. Ba't siya naging alipin? She weeps bitterly in the night. Ang patungkol dito figure of speech to. Kaya she weeps bitter in the night. Yung city of Jerusalem. At para rin kanta ito. Usually, di ba yung mga kanta may mga meanings na malalalim. So ito yon, no? Her tears are on her cheeks. Even though hindi naman tao, yung Jerusalem, it's a city, pero inihahalin tulad sa isang tao. Yun ang figure of speech. Her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she has none to comfort her. Wala siyang matakbuhan. Marami ang nag-e-enjoy ng benefits sa kanya, pero wala siyang matakbuhan, walang mapagkatiwalaan.
She has none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They have become her enemies. Yung mga kapitbahay na country or nations or tribes, hindi siya inalagaan. They betrayed her. They betrayed their country or their nation. Judah's gone into captivity. Iniwan siya ni Judah, no? Naging palalo. Under affliction and hard servitude, she dwells among the nations or Gentiles. Pag sinabi she dwells among the nations or Gentiles, hindi siya Jew, so ibang lahi. Doon siya nakatira. Yon ang nagbe-benefit sa kanyang lugar. Yun ang nagbe-benefit sa lugar ng Jerusalem. Hindi yung Jews, kundi mga Gentiles, mga taong labas. She finds no rest. All her persecutors overtake her in dire straits. So, ito rin ay society. All her persecutors overtake her in dire straits. Puro paghihirap yung society. The roads to Zion mourn because no one comes to the set feasts. Ano ba yung set feasts? Appointed feasts. Di ba may appointed feast si Almighty Father? Hindi yon ina-acknowledge ng mga tao. Kinalimutan nila ang appointed feast na itinuro sa kanila ni Almighty Father na nakasulat sa Book of Law. Zion means a landmark or to point out. Yun ang ibig sabihin ng Zion. The road to landmark mourn. So, yung Zion, landmark yon. Nagluluksa. Because no one comes to the appointed feasts or set feasts. Kinalimutan. Yung Feast of Booth, Passover, at saka yung Feast of Gatherings. All her gates are desolate, her priests sigh, her virgins are afflicted, and she is in bitterness. Ano yung all her gates are desolate? Walang nagpupunta. Walang nagpupunta sa temple. Her priests sigh, malungkot ang mga nagsiserve kay Almighty Father. Walang nakakaalala kay Almighty Father. Her virgins are afflicted. Apektado ang mga tao. And she is in bitterness, yung Jerusalem. Pagsasabing bitterness, magulo, puro troubles. Her adversaries have become the master. Sino yung adversary? Her adversaries have become the master or her head. Iba na yung namumuno. Imbis na ang namumuno ay yung brethren nila, iba na ang tao ang namumuno. Her enemies prosper. Mas lumalago, mas yumayaman ang kalaban. For the Lord has afflicted her. Bakit nangyari yon? Parusa ni Almighty Father yon. Because of the multitude of her transgressions. Dahil napakadaming kasalanan ng mga tao sa Jerusalem.
Kaya her transgressions, kasi nga, as a whole to. Generalized because of the multitude of her transgressions. Her children have gone into captivity before the enemy. Naging slave to sin ulit ang mga tao. Ang enemy, principalities of this world, and spiritual darkness. And from the daughter of Zion, all her splendor has departed. Naghirap. Dati, opulent, no? Nung time ni King Solomon. After nun, nawala na. Unti-unting nawala. All her splendor has departed. Nawala. Her princes have become like deer that find no pasture, that flee without strength before the pursuer. Walang mapuntahan ang mga tao. Walang makuhang solusyon dahil sila mismo ang gumawa ng kanilang mga problema. Dahil hindi nila sinunod si Almighty Father. That flee without strength before the pursuer. Or are gone without strength. Mahina. Pag mahina, spiritually speaking, magulo pa rin ang society. Tayo, ang society ba natin? Malakas ba ang society natin yan? Hindi rin. Because of our sinful ways. So, hindi lang ito, yung Lamentation chapter 1, hindi lang to Jerusalem, kundi tayo rin ito. Kagaya nga na nasa Ecclesiastes, diba? There's nothing new under the sun. Walang bago. Umuulit-ulit lang ang mga pangyayari. Ang mga kasalanan ng tao, umuulit-ulit lang. In the days of her affliction and roaming, Jerusalem remembers all her pleasant things that she had in the days of old. When her people fell into the hand of the enemy with no one to help her, the adversaries saw her and mocked at her downfall or Sabbaths. Nung time na nakakaranas na sila ng paghihirap, inflation, calamities, tragedies, nakakaranas na sila. Naalala nila yung bagay noon, ang ganda ng buhay natin noon. Ganon. Jerusalem remembers all her pleasant things. Dati wala tayong problema, maganda ang bahay, ang society, maayos ang pagkain, hindi kinukulang. Pero ngayon, puro na pighati, lamentation. In the days of her affliction and roaming, Jerusalem remembers all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy. With no one to help her, the adversaries saw her and mocked at her downfall or Sabbaths. Pinagtatawanan siya. Walang tumutulong. Yung bawat country, no, pag nagsasuffer, or kahit na lang tao, pag nagsasuffer ang tao, walang tumutulong sa atin, ano? May tumutulong ba sa inyo? Walang tumutulong sa atin ang kapwa-tao natin. Yung mga akala natin tutulong sa atin, hindi tayo tinutulungan. Yung mga inaasahan nating tao, hindi tayo tinutulungan. Sino ang tutulong sa atin, na faithful sa atin? Si Almighty Father. Subok na natin si Almighty Father. Guaranteed. Sure na sure. Si Almighty Father ang tutulong sa atin. Hindi niya tayo binibigo. Pero yung ibang tao, kahit akala mo na matutulungan ka nila,
hindi ka nila tutulungan. Natutuwa pa sila. Ganun ang tao. Ichichismis ka pa. Ganito ang nangyari sa Jerusalem. Ichinichismis din sila sa ng ibang mga nations. So, nakita niyo ba yung Jerusalem? Di ba dati ang ganda-ganda, no? Ngayon ano nangyari sa kanila, di ba? Yabang, ganun, di ba? So, walang bago sa mundo, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao. Pinagtatawanan ang mga nalulugmok. At nalulugmok tayo, or nalugmok tayo because of our own doings. Sa kasalanan natin, kinalimutan natin si Almighty Father. Verse 8, Jerusalem has sinned gravely dahil sa nagkasala ang Jerusalem. Ang mga tao sa Jerusalem. Hindi lang isa ang nagkasala. Lahat ng tao dahil kinalimutan si Almighty Father. Kung tayo, kakalimutan natin si Almighty Father, yari tayo. Huwag natin kakalimutan si Almighty Father. Sa Kanya galing lahat ng magagandang bagay. Blessings, happiness, joyfulness, contentment, peacefulness. So Jerusalem has sinned gravely, therefore she has become vile, or moved, or removed. All who honored her despise her. Dati, nilalapitan ng tao, mabangong-babango sa mga tao, lapit tayo doon, meron tayong makukuha doon, maraming blessings doon, punta tayo doon sa lugar na yun, at puntahan natin yung tao na yun. Sikat na sikat. Pero, pag yung tao na yun walang-wala na, iiwanan na ng kapwa-tao yun. Alam ko yun. Naranasan ko na yun. All who honored her despise her. Kinaiinisan siya. Because they have seen her nakedness, yes, she sighs and turns away. Ano yung ibig ng nakedness? Nakita nila ang kanyang kahinaan. Nagkasala siya. So hanggat hindi natin bumabalik sa tatay natin, gito ang mangyayari sa atin. At hindi lang tayo, kundi damay-damay tayo. Pati ang society natin. Verse 9. Her uncleanness is in her skirts. She did not consider her destiny. Therefore, her collapse was awesome. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy is exalted. Walang nagko-comfort sa kanya. Umiiyak siyang mag-isa lang. Kasi yung kadumihan niya, it was exposed. Nagkasala siya. Hindi niya naisip yung goodness of the Almighty Father. Nakalimutan niya si Almighty Father. She did not consider her destiny na pag nagkasala ka, may kaparusahan. Hindi niya naisip yon. Hindi din niya kinonsider yon. Dahil nalasing siya. Nalasing siya sa fame, wealth, and power. Kalimutan niya si Almighty Father. Okay, based from experience. Because they have seen her nakedness, yes, she sighs and turns away. Her uncleanness is in her skirts. She did not consider her destiny. Therefore, her collapse was awesome. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy is exalted. Verse 10. The adversary has spread his hand over all her pleasant
things sa kanyang holy temple, yung Jerusalem, no? Yung pleasant things, ayun ay ang temple or holy place. For she has seen the nations enter her sanctuary. Holy place or temple yon, yung over all her pleasant things or desirable things. Nakita ng Jerusalem na pumasok sa kanyang sanctuary or temple those whom you commanded not to enter your assembly. Sinabihan na dapat pagpapasok sa assembly ni Almighty Father, dapat malinis. Anong ginawa ng mga tao? Kahit madumi, pumapasok sa assembly. Binabaliwala ang commandments ni Almighty Father, yung kanyang kautusan na binanggit sa Book of Deuteronomy, Exodus, Leviticus. For she has seen the nations enter her temple or sanctuary or holy place, to whom you commanded not to enter your assembly. Verse 11, all her people sigh, they seek bread. No, naghahanap ng pagkain, lahat ng tao, naghahanap ng food. They have given their valuables for food to restore life. Ibinigay na nila yung kanilang mga alahas para lang magkaroon ng pagkain. Ano to? Famine. Dahil nagkasala ang mga tao, nagkaroon na siya ng kakulangan sa buhay. Nakaranas ng pighati dahil sa sariling kagagawan, dahil sa kasalanan. Kaya inalaw ni Almighty Father na siya ay sakupin ng ibang tao or alipustahin ng ibang mga tao nang sa ganon siya ay matuto. Nang sa ganon tayo ay matuto. Inalaw ni Almighty Father na alipustahin tayo, imak tayo ng mga tao para tayo ay matuto. All her people sigh, they seek bread or food. They have given their valuables or mga jewelry for food to restore life. See, O Lord, and consider, for I am scorned. Is it nothing to you, all you who pass by? Baliwala ba sa inyo? Yung kayo nakakakita. Behold and see if there is any sorrow like my sorrow, which has been brought unto me, which the Lord has inflicted in the day of His fierce anger. Dahil nagalit si Almighty Father, sa kanyang galit, pinarusahan niya ang Jerusalem. Tayo, pinaparusahan din tayo ni Almighty Father. Dahil sa ating mga kasalanan, katigasan ng ulo. Pinipilit natin yung hindi dapat. Kinakalimutan natin ang kanyang goodness. Pag gagawa tayo isang bagay, we will hear a voice behind our ears, no? Nabasa natin yun, di ba? Sa Bible. Saan nga ba yun? Anong version? You will hear a voice saying this way or that. Isaiah chapter 30 verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. May mga tao nagtatanong, paano nila nakakausap si Almighty Father? Hindi sila alam, hindi sila aware na nakakausap natin si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Nakalagay sa Bible. Maririnig natin ang boses ng tatay natin. Ito ang gawin mo. Pero anong ginawa natin? Ito Jerusalem to. I-apply natin sa buhay natin, Iska. Ito Jerusalem to. Anong ginawa natin, Iska?
which the Lord has inflicted in the day of His fierce anger. Sa galit ni Almighty Father, sa kasalanan na ginagawa natin, kinalimutan natin siya kung ano nang pinagagagawa natin sa mundo. Nang chichismis tayo, naninira tayo ng kapwa-tao. Gusto natin pumatay ng tao. Ang tawag doon, solicitation to commit murder. Ano pa? Wickedness, evilness. Walang respeto sa mga tao. Arrogant, boastful, greedy. Pantay-pantay tayo, pare-pareho tayo. Ang pagkakaiba nga lang, anong trials ang na-experience ninyo? Anong pains and sufferings? At kung natuto ba tayo? Dapat matuto tayo sa mga turo sa atin ni Almighty Father. Dahil kaya niya tayo pinaparusahan, dahil anak niya tayo, gusto niya tayong ituwid. Dapat maintindihan natin yon. Pero ibang mga tao hindi nila maintindihan yon. Tayo naiintindihan natin. Which the Lord has inflicted in the day of His fierce anger. From above, He has sent fire into my bones, and it overpowered me. He has spread a net for my feet. Hindi makalakad, hindi alam kung anong direksyon pupunta. And turned me back. He has made me desolate and faint all the day. Malungkot, depressed. Hindi alam kung anong gagawing decision. The yoke of my transgressions was bound. Yung yoke, no, nakabound. Anong verse yun? Or watched over, laging binagbabantay. They were woven together by His hands and thrust upon my neck. He made my strength fail. The Lord delivered me into the hands of those whom I am not able to withstand. So, i-apply natin to, hindi lang to sa Jerusalem, kundi tayo mismo. The Lord delivered me into the hands of those whom I am not able to withstand. Hindi masugpo. The Lord has trampled underfoot all my mighty men in my midst. He has called an assembly against me to crush my young men. Walang matakbuhan. Walang makuhang strength. No? In Jerusalem, walang makuhang strength. The Lord trampled as in a winepress the virgin daughter of Judah. Durog na durog. Pag nagalit si Almighty Father, durog na durog tayo. The virgin daughter of Judah. Damay-damay. Yung mga hindi damay, nadadamay. For these things I weep. Yung Jerusalem. My eye overflows with water. Umiiyak. Dahil sa sariling kagagawan. Dahil sa kasalanan. Because the Comforter who should restore my life is far from me. My children are desolate because the enemy prevailed. Yung magko-comfort sana sa atin, wala. Iniwan tayo. Nag-iisa tayo. Pag may problema tayo, nag-iisa talaga tayo. Inaalaw ni Almighty Father yun. Para makita natin na siya ang
sagot sa lahat ng tanong natin, na siya ang ating strength, na siya ang ating wisdom, na siya ang ating hope. Inaalaw ni Almighty Father yun. Zion spreads out her hands, but no one comforts her. So si Zion, nagpray. No, nagpray. Pero, na mayroong sanang tumulong sa kanya. Pero wala pa rin. But no one comforts her. The Lord has commanded concerning Jacob that those around him become his adversaries. Jerusalem has become an unclean thing among them. So, akala natin may tutulong na sa atin. Wala pa rin tutulong. Bakit? Inalaw ni Almighty Father na walang tumulong sa atin. Dahil sa katigasan ng ulo natin para matuto tayo. The Lord is righteous, for I rebelled against His commandment. Nagkasala tayo. Naging rebellious tayo. Nagrebel tayo sa mga words niya. Kinalimutan natin. Nakipartake tayo sa kasalanan ng mundo na to. Hear now, all peoples, and behold my sorrow. My virgins and my young men have gone into captivity. So, ibig sabihin to, hindi ka makakilos, hindi ka makadecide. Magulo isip mo. Na-experience ko na to. I'm being honest. I called for my lovers, but they deceived me. Yung mga taong akala mo, tawagan ko kaya to. Itong taong to, nakaibigan ko to. Alam mo to, kaibigan ko to eh. Pero hindi tayo tutulungan. My priests and my elders breathe their last in the city while they sought food to restore their life. Yung mga tao, kanya-kanya sila ng habol or kanya-kanya sila ng lakad para mabuhay. Tayo naman, kanya-kanya rin tayo. Isa-isa tayo. Hindi by group. Hindi tayo by group. Kanya-kanya tayo ng buhay dito sa mundo. Kaya wala tayong maaasahan. Dahil yung mga tao rin, may problema rin sila. May kasalanan din sila. May pagkukulang din sila. Kaya, wala tayong malalapitan. Dahil lahat ay pinaparusahan ni Almighty Father. Lahat naghahanap ng pagkakakitaan, lahat naghahanap ng tulong. Verse 20, see, O Lord, that I am in distress. My soul is troubled, or my inward parts is troubled. Anxious. My heart is overturned within me, for I have been very rebellious. Ina-admit niya na rebellious siya. Ina-admit niya yung kanyang kasalanan. Yung Jerusalem, ina-admit niya. Tayo, i-admit din natin yung kasalanan natin. For we are like Jerusalem. Outside the sword bereaves, at home it is like death. Dahil sa rebellious tayo, sa labas, magulo. Sa loob ng bahay, magulo rin. Magulo ang isip. Lalabas ka ng bahay, magulo isip. Pag-uwi mo ng bahay, magulo pa rin. Walang kasagutan sa mga tanong because of our rebelliousness. Walang peace of mind. Verse 21, they have heard that I sigh, but no one comforts me. No? So yung ibang mga tao, na pag nag-iisa sa buhay, ang ginagawa, umiinom, nagbibisyo, wala nagko-comfort. Yung ibang mga tao, sige, inom ka pa, sige, bisyo ka pa. Walang matinong tao na malapitan. Tapos yung iba namang matinong tao, may sarili rin silang problema. So wala talaga tayong malalapitan. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that you have done it. Tingnan nyo. Akala natin yung mga kaibigan natin, oy,
i-comfort natin tong kaibigan natin to. Maraming problema to. Pero, at the back of their mind, buti nga sa'yo. Ganun ang tao. Buti nga sa'yo. Dati, yabang mo, di ba? Pero, kunyari, hindi, kawawa ko naman. Sana, mapasolve mo na yung problema mo. But at the back of their mind, buti nga sa'yo. Wala ako dyan, ha? Gusto mo yan, eh. Walang pakialaman tao sa atin. Masaya sila pag nalulugmok ang kanilang kapwa-tao. Nakakalungkot, diba? Yung parang itinapon ka na, tinatadyakan ka pa. Hindi, diruraan ka pa. Pero, hindi harapan, kundi patalikod. Betrayal. Chinichismis ka pa. Uy, kailan yung classmate natin, gano'n. Naku, ganyan na nangyari sa... Uy, buti nga sa kanya. Yabang kasi nun eh. Dati mayaman yun, di ba? O ano nga nangyari sa kanya? O ano nangyari sa buhay mo ngayon? Parang ganon, na. Nakaminig na ba kayo ng ganon? Ay, naghihirap na to. Ay, mag-isa lang to sa buhay. Alam ko yun. Akala ng mga tao, hindi ko alam. Alam ko yun. Akala ng mga kakilala ko na hindi ko alam. Yung kanilang feeling or yung kanilang nasa likod ng isip. Alam ko. Ganun ang tao. Inggitera at natutuwa sila kapag mas nakakaangat sila sa'yo. Imbis na tulungan ka pa, ay, tulungan natin si brother, tulungan natin si sister. Hindi, masaya sila, buti nga sa kanya, magpray na lang natin, no? So, instead na tulungan mo, ipag-pray na lang. Ganun ang word na, ipag-pray na lang natin. May lang pa na word, na? All my enemies have heard of my trouble, they are glad that you have done it. Buti nga, pinarusahan siya ng Diyos, karma yan sa kanya, ganun. Bring on the day you have announced, that they may become like me. Proclaimed. Bring on the day you have proclaimed, that they may become like me. Let all their wickedness come before you, and do to them as you have done to me for all my transgressions. Lord, damay-damay na kami dito, Lord. Lahat kami nagkasala sa iyo. Kaya, sira ang society natin. Ang taas ng dollar ngayon. Parusa ni Almighty Father yun, hindi nararamdaman. Yung mga wicked people of this world, yung mga greedy people, yung mga mayayaman, the Almighty Father allows them to be greedy. Bakit? Para maturuan tayo ng leksyon. And those people also, those greedy people, matuturuan din ng leksyon yun ni Almighty Father. Walang peace of mind. Yung peace of mind, hindi nabibili, no? Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mabibili yun. Let all their wickedness come before you, and do to them as you have done to me, for all my transgressions. For my sighs are many, and my heart is faint. Nanghihina na ako. My sighs are sigh, no? Yung, ay, gano'n, sigh. Yung malalim na hininga, yung buntong hininga. My sighs are many, and my heart is faint. Pagod na. Nakakapagod. Bakit tayo napapagod? Dahil kasalanan natin. Matigas ang ulo natin. Kung di sana matigas ang ulo natin, hindi tayo napapagod. Kaya, in everything that we do, we must acknowledge our Father. Seek His will. Lahat ng gagawin natin sa buhay. Pag may pagkain tayo, Lord, thank you, Lord, for the food.
Lord God, naalis ako. Guide me, Almighty Father. Is it your will para umalis ako ng bahay? Lord God, okay lang ba ito? Lord, I trust you. Kung may gagastusin ka, Lord, ito po, okay po ba sa inyo to? Maririnig natin ang sagot ni Almighty Father. You will hear a voice behind your ear. Anak, that's for you. Anak, I love you. We will hear the voice of our Father. If we acknowledge that we are rebellious and that we have sinned against Him, first and foremost, yun muna, no? Aminin natin nagkasala tayo and we must go back to our Father. And then may kaparusahan pa rin yun. Matagal yun. And darating ang time na sasabihin ng Almighty Father, tama na yung parusa ko sa anak ko, mahal na mahal ko to. Ibigay ko dahil sa siya ay tumusunod sa akin, i-bless ko siya. Dahil siya may faith sa akin, i-bless ko siya. Ganon si Almighty Father. He's very loving. Madaling kausap si Almighty Father. Madaling i-please si Almighty Father. Yung tao mahirap pang i-please yun eh. Pero si Almighty Father, ano ang kailangan natin? Love Him. Acknowledge Him. Worship Him. Remember all His statutes and commandments. And magiging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. If we acknowledge that Jesus is our Lord, the only mediator to the Almighty Father. Because without Jesus, hindi tayo makakalapit sa tatay natin. Because Jesus is perfect, kaya tayo makakalapit sa tatay natin. On our own, hindi tayo makakalapit. Dahil tayo ay madumi. Magiging maganda ang tingin sa atin ng Almighty Father because of our Savior, Jesus Christ. The Lamb of God. The sacrificial Lamb. Kaya nga in the olden times, no, nung time ni Moses, nag-o-offer ng mga goats, sin offering, grain offering, burnt offering. Lahat ng yon applicable pa rin up to now, but instead of the animals na i-burn natin, ano na nangyari? Once and for all, si Jesus na lahat. Si Jesus na yung burnt offering, grain offering, drink offering, sin offering, lahat na ng offering, si Jesus na. Kaya nga, si Jesus Christ is wonderful. His name is mighty. He's glorious like our Father. The only mediator. Wala nang iba pa. Walang prophet na mediator. Si Jesus Christ, prophet siya. And also, the commander of the army of the Almighty Father, and also the man clothed in linen with an inkhorn, and also siya yung kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa malaking hurno. And siya rin yung na-meet ni Abraham. Siya rin ang na-meet ni Manoah. Siya rin ang na-meet ni David sa threshing floor ni Arauna. Jesus Christ. And yung name na 12 tribes, pinapatungkulan noon si Jesus Christ. Kaya nga, si Leah and si Rachel, pati na yung sino yung mga asawa niya, dalawa? Si Bilhah and Zilpah. Binabanggit kung ano ang meaning ng names ng mga anak nila dahil importante yon. Hindi lang yung para lang malaman natin ang meaning, hindi. Importante nating malaman ang meaning dahil lahat ng pag binuo natin, no? Yung names na yon ng 12 tribes, ang lalabas doon si Jesus Christ. Son of the right hand na magsisave sa atin. And binanggit din si Jesus
sa Book of Daniel. Ang tawag kay Jesus, Michael. Ang meaning ng Michael, who is like God. Napakabait ni Almighty Father. Yung design niya sa atin, sa pagkatao natin, yung design niya sa mundo na to, it's for us. Pati na rin ang pagpapadala niya kay Jesus is for us. Dahil tayo nga ang apple of His eye, yung pupil niya ni Almighty Father, sa atin nakafocus. Kaya si Almighty Father, nasasaktan siya pag nagkakasala tayo dahil kinakalimutan natin siya. Kung yung mga tao na nagmamahal sa iyo, kinakalimutan mo, paano pa kaya si Almighty Father yung feeling niya na we are neglecting Him? Na mas binibigyan pa natin ng importansya yung mga gawaan ng kamay ng tao na semento, bakal, kahoy, ginto, pilak. Gawa ng tao, ang kamay ng tao, madumi. Madumi ang puso ng tao. Tapos ibebenta mo. Hindi nabebenta si Almighty Father. Hindi nabebenta si Jesus Christ. Tapos ibebenta mo yung ganun. Kunyari yun si Jesus Christ. Tapos ibebenta mo. Galing sa isang kahoy. Sa isang puno na itinanim mo. O akin ang puno, gugupitin natin. And then kukuha ka ngayon ng pang-ukit. O inukit natin. Kukuha ka na naman ng martilyo. Pupukpukin mo ngayon. And then, kukuha ka ngayon ng ano yun, pakong bakya, no? Bubuin mo, pipinturahan mo ngayon, babarnisan mo, tas dadamitan mo. Anong damit ang ilalagay mo? Mura lang, kasi mura lang ang damit para malaki ang ating tubo. Sinisira ninyo si Almighty Father, sinisira ninyo si Jesus Christ. Sabi ni Almighty Father, you should not worship the Almighty Father that way. Iba ang Ark of the Covenant. It's designed by the Holy God. Kaya wag yung ihalintulad ang inyong graven images sa Ark of the Covenant. And asa ng Ark of the Covenant ngayon? Wala na. Hindi na pinakita ni Almighty Father yung Ark of the Covenant because alam ni Almighty Father na yung Ark of the Covenant sasambahin ng mga tao yon. And the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Ang daming katuruan sa Bible na nagtuturo ng mga tao sa Bible na hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. Ba't gano'n? Hindi ko maintindihan. Lahat ng sagot nandito sa Bible. Hindi na natin pa kailangang kumuha ng mga supporting books that were written by men. Andito na sa Bible lahat. Buksan natin ang Bible natin. Seek the Almighty Father. Seek ye first. Unahin natin. Hanapin ang kaharian ng Diyos. Nang sa ganon, lahat na ng bagay ay mai-add na sa atin, maibigay na sa atin. Peace of mind. Ang pagmamahal sa puso natin, pananampalataya. Joyfulness. And hope for the future. And loving our Father with all our heart, with all our soul, with all our mind and might and strength. From there, kaya na nating mahalin ang kapwa-tao natin kahit na ano pa ang nagawa nila sa atin. Dahil ang puso natin ay kaisa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, kaisa niya si Almighty Father. Very forgiving, very loving. Nagpapatawad si Jesus ng kasalanan ng tao. Si Almighty Father nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Ang Holy Spirit, hindi tayo pwedeng magkasala sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, walang kapatawaran niya.
Kaya ang Holy Spirit, He is also God. Ibinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-pray kay Almighty Father to send to us the Holy Spirit. Naiintindihan na natin, Iska? Naiintindihan ko yung sarili ko. Nakakaintindi kaya ng ibang tao. The Lord is good. He will never change. Hindi ni Almighty Father kayang i-deny ang sarili niya. Kaya hindi ni Almighty Father made-deny tayo. Dahil hindi niya kayang i-deny ang sarili niya. Dahil yung pagmamahal niya, it's amazing. Hindi ko mai-describe, hindi natin mai-describe kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Ang laki ng investment sa atin ng Almighty Father. Kaya mahal na mahal niya tayo. Ang laki na ng investment ko sa anak ko na yun na. Pinigay ko yung mundo, create ko, binigyan ko siya ng mga animals, binigyan ko siya ng mga plants para makasurvive siya. Ipinadala ko sa kanya ang mga prophet para makatulong sa kanya, maalala niya ako. Investment ni Almighty Father sa atin yun. Yung mga tao na nami-meet natin, investment ni Almighty Father sa atin yun. Yung time and effort ni Almighty Father, yung kanyang hininga, investment ni Almighty Father. Si Jesus Christ na ipinadala niya sa atin, investment ni Almighty Father. Yun yung tunay na pagmamahal, napakalaking investment yun. Di ba masasabi mo na mahal ka ng isang tao? Ang laking investment sa akin ng tao na to, mahal siguro ako nito Pero kung wala ka nakikitang hindi mo nakikita naghihirap. Ay, hindi ako mahal to, hindi mo naghihirap to, pag ganun lang. Pero si Almighty Father, makikita mo. Kitang-kita. Binantayan niya ang kanyang mga anak sa wilderness. Binantayan ni Almighty Father tayo. Simula nung create niya ng mundo na to. Kilala tayo ni Almighty Father all throughout, even the numbers of our hairs. Kaya pag si Almighty Father nagalit at nagkasala tayo at hindi tayo bumalik sa Kanya, yung mga tao na nasa impyerno, yung souls na yun, kinakalimutan na ni Almighty Father. Kahit na malaki ang investment niya, lugi man si Almighty Father. Meron pa si Almighty Father na mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Tayo yon. Hindi malulugi si Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.